Alright mga kapatid, matikas pala ngayon ng panibagong PNP chief mga tol na itinalaga ni PBBM, si PNP Chief Nicolas Torre. No, meron silang ipinatutupad ngayon na 5-minute response. No, ngayon ko lang to napanood kasi madalas tayo nakatutok sa sa West Philippine Sea, no. So dito mga tol, walong hepe ng pulisya sa Metro Manila sibak sa pagpalya sa 5-minute response. No? Sabi rito mga tol, ayan, no? Ilang provincial director namumuro ring palitan ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III. Ang walong chief of police na nirelieve o inalis sa pwesto ay sa Navotas, ito yung mga lugar pala, Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong mga tol. Pati hepe rito sa Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque, Makati. Sabi rito sinibak sa pwesto ni Philippine National Police, PNP Chief General Nicolas Torre III, ang walong Chief of Police sa Metro Manila matapos mabigong maipatupad ang 5-minute response time sa kanilang nasasakupan. Kabilang sa mga Chief of Police na na-relieve sa pwesto ay nakatalaga sa mga lungsod ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Ayon kay General Torre, may mga susunod pang opisyal na matatanggal sa pwesto kung hindi sila makakasunod sa panuntunan. Meron na kasi ngayon mga tol pinatutupad yung 911. Kailangan within 5 minutes makaresponse na o makaresponde na agad yung pulis doon sa tawag. No? Idinagdag pa ni Torre na kanyang idedeklarang open ang mga bakanteng o nabakanteng posisyon upang bigyan ng pagkakataon ang iba pang interesadong opisyal sa nakwalipikado at may kakayahang magpatupad ng kanyang direktiba. Nilinaw din ni Torre na hindi issue ang paggamit ng radyo kundi ang kakayahang mag-utos at makapagresponde agad sa mga sitwasyon lalo na kung emergency. Samantala nang bumisita si Torre sa Iloilo, binigyan din niya ng caution ang isang provincial director dahil sa kahalintulad na issue mga tol. Ngayon ang tanong, kaya ba talaga ng mga pulisya mga tol na ipatupad yung 5 minutes na yon katulad sa ibang bansa na merong 911, yung pag tumawag ka sa 911 maya-maya andyan na yung mga pulisya mga tol, no? Ngayon meron tayong papanoorin ditong video. Ito, mula sa GMA mga kapatid, no. Lalaking armado ng kutsilyo habang pinagbabantaan ng kanyang misis arestado. Ito mga tol sa Pasig City to. Ito'y matapos kumontak sa mga kapulisan and within 5 minutes mga tol narespondehan agad nila yung ganitong sitwasyon. Panoorin natin to mula rito sa GMA 24 Oras. Nasagip sa Pasig ang isang ginang at kanyang anak matapos silang pagbantaan ng kanyang asawa na may hawak pang kutsilyo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Armado ng kutsilyo ang lalaki habang pinagbabantaan ng kanyang misis. Ito, body cam siguro to ng kapulisan mga tol, no? Mabilis na rumisponde ang pulisya at unang iniligtas ang babae. Kasunod, ang kanyang mga anak. Pagkatapos inakyat na ng mga pulis ang suspect sa ilalim ng kama. Halika na. Basta pong... Tago-tago ka ngayon dyan, no? Baga, tapang mo sa pamilya mo, no? Hindi mo katapat yan. Ngayon, nagtatago ka sa ilalim ng kama. Halika na. Halika na. Mumama ka naman. Wala namang kasalanan eh. Wala naman daw siyang kasalanan. Talikod mo. Sige po. Mama ka naman ayos ha. Nadakip ng pulisya ang lalaki. Ano ginagawa mo sa akin? Ang ginagawa mo sa akin? Wala naman ako ginagawa. Ayon sa Pasig Police, wala pang 5 minuto nang makaresponde raw ang kanilang mga tauhan sa lugar dahil naitawag din agad sa 911 hotline ang emergency. Pasok ito. 4 minutes and 24 seconds. Konti na lang mga tol, no? Masisibak din sa ano. Sa 5-minute police response na ipinatutupad ni bagong PNP Chief Nicolas Torre na alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, ganyan dapat, di ba?
Dati nang nagpatupad ng 911 ang alam ko sa panahon pa to ni dating Pangulong Duterte, kasi sa Davao alam ko may 911 din dun 'Di ba? So eto ngayon ipinatutupad dito at naisagawa naman to ng Pasig Police. Doon sa mga nabanggit kanina ay hindi nila naisagawa siguro o bigong maisagawa yung 5-minute response, kaya yung Chief of Police ng 8 lugar na to, Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque, Makati, sinibak sa pwesto, mga tol, kasi hindi nila naisagawa yung 5 minutes na direktiba ni PNP Chief Torre, mga tol. No? Unlike dito sa mga to, like for example dito sa Pasig, is naisagawa nila, nakaresponse agad sila. Tuloy rin ang simulation exercises para maipatupad yan tulad ng ginawa ng Eastern Police District. Pinractice ang gagawin kung may robbery hold-up. Bravo guys. Bravo to 06. 5 minutes will now commence. Sa kunwaring senaryo, agad nag-deploy ng mga pulis, nadakip ang kunwaring suspect at na-recover ang mga kunwari nakaw na gamit. Nadakip ang suspect at ang mga gamit na kanyang nakuha na ibalik agad sa biktima. Pero tanong ni Pasig City Mayor Vico Soto na sumaksi sa simulation, paano kung mangyari ito sa masisikip at matataong lugar? Well, ang problema rin mga tol dito sa Pilipinas, no, dahil sa tindi ng traffic, 'di ba? Kung ang mga pulis, kung walang mga nakakalat na mga kapulisan sa kalsada at lahat sila ay manggagaling pa sa station, medyo talagang matatagalan sila para makaresponde sa loob ng 5 minutes, 'di ba? Kasi mga tol, dahil nga alam niyo na traffic dito, mahaharang ka pa ng mga traffic, lalo-lalo na ngayon dahil yung 'di ba may mga NCAP nga, yung ibang mga motor riders ayaw na nilang gumalaw Kahit minsan nga may dumadaan ng emergency, mga ambulance, ayaw na nilang umalis sa pwesto nila para paraanin yung ambulance sa takot na baka ma-NCAP sila Kailangan talaga rito yung police visibility sa bawat kalsada, kasi ganun din yung ginagawa sa ibang bansa May mga naka-deploy na pulis na sa sa mga kalye. Kaya pag radyo, may mga malalapit na agad at yun ang nakaka-response, 'di ba? Pero pag ang mga kapulisan nasa loob lang lahat ng istasyon, tutulog pa nga yung iba, 'di ba? Dati may mga na-video ang natutulog sa mga station. Hindi ba kaka-response talaga ng 5 minutes 'yon? Kaya natin in 5 minutes. Di ba isa? Baka si Ma'am Luan, baka may suggest ka. Yung looban talaga. Kaya nag-set up ng ganyang mga senaryo. Dapat yung mga looban para matesting natin. Bakanteng lote sa tabi ng City Jail. Una, masikip na area sa Barangay Pinagbuhatan. Pagkatapos ay sasabungan sa Barangay Santolan. Repeater base, Bravo to 06. Repeater base, Bravo to 06. Alarm 120. Alarm 120. Address. Tawiran Dulo, Santolan. Lahat narating ng pulis sa loob lang ng kulang 5 minuto. Nice. Ganyan dapat. Ang pinaka-importante dito is yung deployment plan natin. Dapat nakalatag yung mga pulis natin para kung at any given time na merong call for police assistance, mabilis ang ating pulis. Good job. I-activate din ang City Hall. Good job, no? Dapat talaga may mga nakalatag, kahit kasi mga nakamotor yan. 'Di ba? Kahit mga nakamotor, kung lahat-lahat yan nasa station lang lahat nagsisitwag tago, wala. Ang mga security force ng mga barangay para makatubang ng pulisya. Procure ang LGU ng 19 units, 11 sa kanila. Kung may mga request pa sila sa LGU, kung kaya naman, agad-agad naman nating ibibigay po yung mga request na ito. Kung ano yung mga kailangan nila. Para sa mahusay yung ganito mga tol, at maganda yung pamamalakad ni General Torre, no, sa mga ganitong hindi siya nagbibiro, no, 5 minutes pag yun ay nalagpasan mo at pumalya ka dun sa 5 minutes, sibak ka. No, wala daw problema sa radyo. Ang may problema yung kakayanan ng Chief of Police na magbigay agad ng direktiba o ng utos sa pagresponde, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino mga tol, ano masasabi mo rito sa bagong PNP Chief of Police o PNP Chief na si General Torre mga tol, no? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.